Be nice morning po sa ating lahat. We'll begin in a few minutes. Inaanyayahan na po ang lahat na pumweso sa kanilang area. Be nice morning po sa ating lahat. Welcome sa P20 Rice Project. Benting bigas, meron na. Isang programang siguradong ramdam, abot kayang bigas para sa bawat taga-Makati. Upang simulan ang programa, hinihiling po namin ang inyong pakikiisa para sa pambansang awit at sa isang panalangin. Ngayon naman po, kilalanin po natin ang ating mga panauhing pantangal. Mula po sa Department of Agriculture, ang Department of Agriculture Honorable Francisco Kiko Q. Laurel Jr. Si Assistant Secretary Attorney Genevieve E. Belicaria Guevara. Mula naman po sa Food Terminal Incorporated, Mr. Joseph Rudolph Lo, President and CEO. At mula naman po sa Metro Manila Development Authority, si Attorney Romando Don Artes. At syempre po sa ating po pamahalang lungsod na Makati, ang ating pong Honorable Mayor Ate Nancy Binay. Kasama din po natin ang ating po mga city councilors, Councilor Ferdy Eusebio, Councilor Teacher Levi Ramboyong, at ang ating po mga city officials, ang ating pong EEMO Head, Ms. Gina Lynn Flores, ang ating pong Department Head ng HRDO, Attorney Nilson Patad,
At sa inyong lahat po, maraming salamat at be nice morning po ulit. Para po sa ating welcome remarks, ating pakinggan ang ating punong lungsod, Honorable Mayor Ate Nancy Binay. Secretary Chu Laurel, FTI President J. Lo, hindi ako sanay tawagin. MMDA Chairman Don Artes, ang ating konsihal from District 1, Ferdy Eusebio, at sa District 2 naman, si Consigliere Rampoyo, ang head ng ating EEMO, si Gina Flores. Siyempre, marami ako nakikita dito ngayong umaga, yung mga cousin ng aking tatay, yung mga kasing tanda niya, ang ating mga senior citizens. Good morning po. Siyempre, yung mga PWD at solo parent na kasama natin ngayong umaga. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Alam niyo po, bilang isang ina at may bahay, nauunawaan ko po ang araw-araw na hamon ng pagbabudget para sa pamilya. Lalo na sa tiyak na may sapat at masustansyang pagkain sa pagkainan. Kaya naman po, malugod ko po ipinagmamalaki ang programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang 20 pesos rice project o ang Benting Bigas Pero Na. Layunin ng programang ito na maibsan ang gastusin ng bawat tahanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang bigas. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mas napapalapit natin ang tulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Para sa ating 20 Rice Program, hinihikayat ko ang mga vulnerable sectors, ang ating mga senior citizens, PWDs, solo parents, 4Ps beneficiaries, na samantalahin niyo po ang pagkakataong ito. Hangad ko ang mas magaan at mas maayos na buhay para sa bawat pamilya sa mahal. Sama-sama nating suportahan ang programang ito, lalo na ngayong may kinakaharap tayong krisis. Siguro bago ako magtapos, i-announce ko lang po, kanina kinakwento ko kay Secretary Laurel na nasa yung mga senior citizens natin, pakitaas mo yung kamay. So ngayon po, pipilitin ho namin, dapat po kasi sa June pa ho mag-start ang implementation na bibigyan ho namin kayo ng 5 kilong bigas, dapat ng June tsaka ng December. Pero pipilitin ho namin na next month to ay mabigyan na kayong lahat ng 5 kilos na bigas at yung allowance nyo na 6,000. Ngayon din doon sa ating mga PWD, meron po mga PWD dito. Sa mga PWD naman, sisimulan na din natin yung pagbibigay sa inyo ng 10 kilos na bigas. Kasi sir, yung mga PWD namin, 4 na beses silang makakakuha ng 10 kilos na rice. Plus, tsaka 6,000 na allowance for the whole year. Yun naman sa mga solo parent natin, hindi mo kayo kasama dun sa bigas kasi starting mo ng June, yung mga anak nyo na nag-aaral sa ating mga public schools, ay makakakuha ho sila ng 5 kilos na bigas every month. Hanggang pumapasok po sila sa eskwelahan. So ang ating mga estudyante ho ay 10 times makakakuha ng 5 kilos na bigas. Kaya kung may 4 na anak mo kayong pumapasok sa ating mga public schools, meron kayong 20 kilos na bigas. So muli po, maraming salamat po. At Sir, pakisabi mo kay Presidente, in behalf of the people of Makati, maraming salamat po dito sa Benting Bigas na programa. At tapos ito pala ay magiging available na sa Poblacion Market. Itong 20 kilos. And abangan nyo sa inyong mga barangay, ibababaw namin itong Benting Bigas. Hindi po,
salamat, Mayor Ate Nancy Binay, sa serbisyo na release at ibinabaga sa Magandang umaga ho sa inyo lahat at nakikiti lahat ngayon sa magandang balita ni Mayor Nancy Binay. Magandang balita rin po para sa akin yun, dala ko yung residente rin ng Makati since 1972 at next year magiging senior citizen na rin ako. Anyway, Mayor Nancy Binay, to MMD Chair Don Artes, my good friend, mga membro ng Sangguniang Panglusod, at sa aking mga kapwa lingkod bayan at mga minamahal na taga-Makati. Sa panahon ngayon, hindi lang init ng panahon ang tumataas. Kasama nila ng presyo ng langis, kuryente, at syempre pagkain. Kaya ang 20 bigas meron na at 20 pesos per kilo rice project ng ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi lamang programa. Isa itong tulong na mahigpit ng budget ng bawat pamilya ng Pilipino. Sa pinagsama-samang lakas ng Department of Agriculture, National Food Authority at Food Terminal Incorporated, ay hatid natin ang apat kayang bigas mula sa amin ng ating mga masasaka. Sa mga nangangailangan, kabilang dito ang senior citizens, PWDs, solo parent, 4Ps, beneficiaries, mga super, manggagawa, mga guro, magsasaka, di pa pang mga pamilya na hihirapan sa ditong energy crisis natin. Ngunit higit pa sa murang bigas, ang programang ito ay tahimik na tulong sa ating mga magsasaka. Sa bawat kilo ng bending bigas, may katumbas itong pagbili ng palay mula sa kanila. Ibig sabihin, habang tayo ay nakakatipid, sila naman ay may katiyakan sa kita. Maganda to ang resulta ng kasalukuyang ani, ngunit hindi tayo dapat kampante. Ang krisis sa Middle East ay patuloy na pagpapataas ng presyo ng langis at alam naman natin kapag tumaas ang langis, susunod din ang PBBM registry system. Masisiguro natin ang tuloy ng tulong ay mapupunta sa tama. At ang simpleng QR code na naging susi na mas maayos ay QR code na inyong gagamitin once you Metropolitan Manila Development Authority, Chairman Romando Don Artes. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Nancy, kay Sir Kiko, kay Jim, sa ating po mga pinsiyal, officialis po ng Makati. Sa ating pong lahat, magandang umaga. Ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Laurel at sa ating Pangulo. Pangatlo na pong syudad ito na niroll out ng 20 pesos sa bigas. At yung iba pa pong natitira na po comply lang ng requirements, i-roll out din po ito sa buong NCR. Malaking tulong po itong 20 pesos sa bigas. Ito po ay pangako ng ating Pangulo ng kampanya ng 2022. Maraming hindi naniniwala ngayon po na isa katuparan na. So, asahan niyo po, itutuloy-tuloy itong programa na ito, palalawaki, at katulong niyo po ang MMDA sa pagpapabilis ng rollout ng ganitong magagandang proyekto para po hindi lang nandito sa Makati kundi sa buong Metro Manila. Again, salamat sa Kiko, Mayor Nancy at sa buong Makati Sense. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaang nasyonal dito po sa Makati. Magandang umaga po sa atin. Maraming salamat po, Chairman Artes, sa inyong pakiisa at suporta sa mga programang direktang tumutulong sa ating mga mamamayan. Also, we would like to acknowledge the presence of Assistant Secretary Bebang Guevara. Thank you po. At ito na nga po ang ating inaabangan, ang ceremonial selling ng ating 20 na bigas. Tatayo, ha? Tatayo.
na po tayo na maayos. Makikiusap po kami na pumila po tayo ng maayos lahat. Picture po, picture. At ngayon po, official na po nagsisimula ang bentahan ng Benting Bigas meron na sa Makati. Sa ating mga benepisyaryo, maaari na pong pumila ng maayos at sundin ang ating sistema para sa maayos na daloy. Baba ang tripod ko. Pwede po tayong umurong sa likod. Atras tayo. Okay, boy. Atras po. Atras daw po, atras. No, akin yan. Kani mo na yung mic. Kani mo na yung mic. Kunin mo na yung mic. Kasi tripod. Left. Okay po, settle down po muna tayo lahat. Gaano kadalas magkakaroon ng Benting Bigas dito sa Makati? Well, we should be open 5 days a week, sa Makati. Depende yan sa implementing agency dito sa Makati is the LGU, just supply, no? So the idea is 5 days a week, but depende on the mayor na makakano ng Sir, pang ilan na to? Halong po na po. Tayo Benting Bigas meron. Actually, the whole country meron na, 82 provinces. Ang outlets natin ng Benting Bigas is 900 outlets na tayo nationwide. Ang target natin this year, maging 1,800 outlets yan. Pero may 900 na tayo. Sa budget po, Secretary, gaano kalaki yung kailangan? Magsusupplemental budget pa para masustain ito, sir? Meron kami existing budget na 5 billion na ginagamit from last year pa. May 4 billion pa kami doon na yung ginagamit. For this year, 19 billion mo nakalaan dito. So, we're confident that we can sustain this until with the present budget until end of the year. And then, sir, sorry, walang kinalaman sa bigas. Paano yung ayuda po sa mga rice farmers and other farmers and fishermen kasi hindi sila kasama yung excise tax kasi hindi kasama ang diesel, sir? Bukas, i-release na yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks na 10 billion off to 4.175 million beneficiaries and the farmers and fisher folks. Simultaneous na yun, sir? Yes, nationwide. And si Mayor, ma'am, so ang goal po is 5 times a week, meron ma'am? So, susundin natin ang suggestion ni Secretary Laurel na 5 times a week magiging available to Benting Bigas. Aside from that, sisikapin din namin na mas dagdagan pa yung outlets sa mga palengke. Actually, bababaan na lang namin ay siguro mga 30 barangays lang. Di ba alam kung yung mga villages dito sa baka hindi na kailangan So, mga 30 barangays yung bababaan ng Benting Bigas para mas convenient sa kanila. Kasi naging polisiya natin ngayon na magbahay. So, kung kakayanin na
meron kami sigurong set na parang sasakyan na mag-ikot para, kasi nakita natin ngayon, medyo nahihirapan yung mga senior citizens natin na buhatin to 10 kilos of rice. So, baka pwede ibababa na namin talaga, bahay to bahay, 10 kilos. And sabi niya lang sa isang interview na mataas kasi mga suggestion na may baboy dahil mga magkano yung presyo ng tataas. Sa ngayon, kasi sa retail, sa 360 siya, no? Kasi magbigay, pwede maging 370 siguro, 380, mga ganun po. Sana hindi lang. Pero malamang ganun. How about sa production ng sir? Sa production ng manok, medyo oversupply situation tayo, kaya nagkakahaw mga manok sa palengke. At we see ganun ang trend until the end of this year. Medyo malaking marami nag-invest sa poultry, sa gawa ng program. Although tumaas ng konti ang presyo ng feeds, yung magandang production naman will maintain prices dahil everybody wants to see. Ito na, iinis natin yung ibon kung meron isang bagay na mahal, pwede naman Secretary, yung po bang bigas, ito, imported o locally procured po yung bigas para sa BBM? Kaya nabanggit ko kanina sa opening statement ko, no, ang vending bigas meron na bigas is 100% local sa government. Pero ang stocks namin dito hanggang end of this year, wala kami nakikita problema. So hanggang end of this year, more or less, all local natin. May sinabi po kasi si Senator Aimee na imported daw po yung para dito sa na ginagamit sa benteng bigas. Ano, so that's not, Ma'am, meron kayong additional good news para sa Makati? May bibigay kayong cash pang ayuda? Inayos lang po namin para ho sa ating mga TODA, JODA, mag-release po kami ng fuel subsidy. So inayos ang magkakaroon kami ng tie-up with Petron na kung saan mag-i-issue kami para ng gift certificate worth 1,000 pesos para sa ating mga TODA, JODA. So lilinisin lang yung listahan, ma'am? Yes. Ayos sila, inaayos lang yung but hopefully by within the month, maro-roll out na. Sana next week maro-roll out na namin. Meron po ba additional para sa senior citizens and other vulnerable sectors? Katulad ng sinabi ko na ipa-fast track namin yung pag-release ng bigas at yung mid-year allowance ng ating mga senior citizens, PWDs at solo parents. Thank you po. Thank you po. Sir, salamat po. Thank you, sir. Sir, pwede ko ba mag-breakfast? Okay na. Good Good job, everyone.